Magandang araw mga amo at welcome sa Kali Topics. Sa video na to ay magkokomento tayo patungkol po dito sa last statement ni Pangulong Bongbong Marcos sa press, sa media, at ito po ay hindi pa rin nagbabago ang kanyang posisyon patungkol po dito sa napipintong impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. So mga amo, alam nyo naman na ginawa ko na ng video ito patungkol nga po dito sa kung ano ang opinion ko patungkol nga po dito sa impeachment ni VP Sara. At sinabi ko po doon na mas maganda siguro kung matuloy na yung impeachment kung alinmang bersyon ang lumusot sa Kamara dahil ang pagkakaalam ko ay 3 pero meron pa daw po yatang isa na ihahabol, so lalabas niyan kung sakasakali magiging 4 na impeachment complaint ang nakahain sa Kamara. At kani-kanina lamang ay in-interview si Pangulong Bongbong Marcos kung ano ang opinion niya patungkol nga po dito sa impeachment. At syempre, bagong taon at inaasahan ng marami na syempre lalamig na yung issue, pero alam naman po natin na naglunsad ng malawakang peace rally ang Iglesia ni Cristo, na kung saan ay sinusuportahan nila ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa impeachment na to na napipinto para kay VP Sara. So, well, ako hindi rin nagbabago ang aking posisyon. Alam nyo, mas maganda talaga kung ibig ko sabihin ay matutuloy. Dahil syempre, once and for all, mapapatunayan kung nagkasala ba o hindi si VP Sara. Pero, nabanggit ko rin na mukhang malabong mangyari na lumusot sa Kamara itong impeachment complaint na to dahil syempre, numbers game yan at nagpahayag na ang ating Pangulo na hindi siya sang-ayon dito sa impeachment na to. So, syempre may magtatanong sa inyo, Boss Dags, bakit pabor ka na matuloy yung impeachment? Well, unang-una, para malaman talaga natin kung totoo na dumisbargo o nang umit ng pera si VP Sara sa kabanang yaman ng bayan. At syempre kung hindi, ano ang mangyayari doon sa mga nag-akusa. Pero sa tingin ko, doon sa parte na yon parang malabo nang may mangyari. Di ba? Dahil sa kasaysayan ng Pilipinas, wala pa naman talagang impeachment na natapos sa isang mataas na opisyal, Vice President o Presidente, maliban na lamang po kay dating Chief Justice Corona. Kung maaalala ninyo, in-impeach siya dahil katulad din ito sa katiwalian, pagtatago ng pera, so na-impeach siya. Pero pagdating sa Vice President at Presidente, wala pa naman. Yung kay ERAP, hindi natapos dahil nag-walk out yung maraming kongresista doon. At dito naman kay GMA, hindi na rin natin nalaman ng katapusan. So, malamang sa alamang, ganito rin ang mangyari sa kaso ni VP Sara. Pero, kung maaalala ninyo, sinabi ko rin sa aking video na kaya desidido. Siyempre, ito, January, second week na ng January ngayon, ako, inaasahan ko rin lalamig na itong sitwasyon na to. Pero, iba ang nangyari dahil siyempre, alam naman natin na sa Mayo ay eleksyon na at halos lahat ng mga politiko o yung mga re-electionist na politiko
ay abala ngayon sa kanilang kampanya para mabalik uli kung loloobin sa kanilang mga posisyon. At sinabi ko rin noon pa na hindi nila isusugal ang impeachment na to dahil unang-una masisira sila siyempre sa Iglesia ni Cristo. Alam naman natin na black voting yan. So kung sino ang sabihin ng pastor nila na iboto, nakalalamang na sundin ng miyembro. So napakalaking bagay nun kung mawawala yon sa kanilang boto. At siyempre, pabor doon sa kalaban. Ikalawa, supporters ni Pangulong Bongbong Marcos. So alam naman natin ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na ayaw niya ng matuluyan dahil hindi naman kailangan ng bayan natin ngayon yan. Di siyempre, lalong-lalo na sa mga supporters ni VP Sara Duterte. So saan pa kukuha ng boto itong ating mga magigiting na kongresista at mga re-electionista sa iba't ibang posisyon sa ating gobyerno. Yung mga senador lalo, pansinin ninyo, walang masyadong humihipo ngayon dyan. Maging si Senate President Jesus Escudero ay ilag na direktang sumagot kung sakasakalit pumanik sa Senado yan, kung ika nga i-endorse ba yan, kung matutuloy. So maingat ang mga sagot ng mga senador. Siyempre dahil panahon ng eleksyon ngayon, siguro yung mga hindi electionista, yung mga hindi re-electionist na senador, medyo makapagsasalita pa ng pino yan, ng medyo matapang-tapang yan. Pero siyempre may mga reputasyon din pinangangalagaan yung mga yan. Lalong-lalo na siyempre, mas maingay ngayon yung 2025 national budget na kung saan maraming kritiko ang nagsasabi na itong budget natin ngayong taon na to ang isa sa pinaka hindi na asikaso at pinaka corrupt na budget sa kasaysayan ng Pilipinas. Well, makikita natin yan. Dahil siyempre, pagdating ng Mayo 2025, May 11 yata yung election natin. Maghahalal tayo ng mga bagong kongresista at senador. At baka pag natapos yung eleksyon na yan at mapalitan itong mga kongresista na nag-approve maging ng Senado sa budget natin ngayon, baka masilip ngayon nila ito, ma-question. Pero sa ngayon, siyempre, kapares po na sinasabi ng maraming kritiko, walang question diyan dahil maraming kongresista, lalong-lalo na ang mga kongresista ang makikinabang diyan. Sinabi ni Mayor Magalong yan. Talamak ang korupsyon pagdating diyan sa mga ayuda. So, pagdating sa bagay na yan, syempre, alam nyo rin ang posisyon ko dyan. Bakit kailangan daan natin sa ayuda yan? Bakit hindi na lang natin ilagay sa kooperatiba yan na kung saan mag-generate pa ng trabaho yan at tuturuan pa natin maging independent yung ating mga kababayan na kinakapos at hindi aasa sa masasabi mo na ring limos. Limos lang yan sa ating mga kababayan dahil barya-barya lang yan, hindi pang matagalang solusyon yan, panandalian lang. Samantalang ang kooperatiba, kapag napa-asenso nyo, yung mga produkto dyan sa kooperatiba, madadagdagan ng trabaho, madadagdagan ng kita ng ating bansa. Bakit walang nagsusulong na kooperatiba? At kung meron mga kooperatiba, bakit hindi ikinukomersyal sa mga telebisyon natin yan para masuportahan? Baka wala ng kooperatiba, di ba? So, yan ang mga maiinit ngayon na paksa sa mundo ng politika. Pero ngayon, siyempre, malapit na ang eleksyon. Medyo pagdating dito sa impeachment case ni VP Sara, medyo malamig sila at umiiwas dahil malalagay sa alanganin ang kanilang political career kapag isinulong nila yan.
Ang masisigasig na lamang po nagsusulong ngayon yan ay yung Makabayan Black, si Congressman Dan Fernandez. Sila yung mga lead cast dyan sa Quadcom. So sila ang mga masisigasig, kaya inilalagay din nila yung kanilang sarili sa bingit ng alanganin pagdating sa kanilang mga supposed to be botante. Pero meron din akong napansin kasi nabanggit din nabanggit dito sa mainstream media to, at binanggit ko rin to, paalala ko lagi sa inyo na kung matutuloy itong impeachment case na to, itong Makabayan Black, kung matatanggal nila o mai-impeach nila si BP Sara, nakasisiguro ko si Pangulong Bongbong Marcos naman ang isusunod nila, at may pahapiyaw na yan dito sa senaryo na to. Tingnan nyo yung balita sa News 5. Nahagip yun. Hindi naman eksaktong ganun yung salita, pero parang nagsalita yung isang kongresista ng Makabayan Black na kung ganyan din lang ang Pangulo, parang ganun. Siguro dapat accountable din siya dito sa ginagawang di umano katiwalian ni BP Sara. Kaya syempre, pag sinabi mong parang pinagtatakpan, binabaliwala ng Pangulo itong kaso na to, baka magkaroon ng repercussions ito sa Pangulo. Ano pa bang repercussions diyan? Siyempre, di ma-impeach din. So, aasintahin din yan. At napansin ko, katabi rin niya si Speaker Romualdez nung ini-interview ng media. At nung binabanggit na nga yung pagtutol niya dito sa impeachment, parang ang tingin ko nagpapatay mali siya lang si Speaker Romualdez. Pero, ito, kumbaga, honest lang ako. Sa tingin ko, hindi magkakatotoo yung pangarap, kung pangarap man ni Speaker Romualdez na maging standard bearer siya ng Pangulo pagdating sa 2028 national elections. Sa tingin ko, ibang tao ang susuportahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero kung kay Speaker Romualdez naman ang pag-uusapan, isang maling galaw kasi maraming galaw ng mali si Speaker Romualdez pagdating nga po dito sa 2025 national budget, parang minadali, baka mapalitan siya sa pagiging speaker niya. Tandaan nyo, wala nang pwedeng humalili pa kay Pangulong Bongbong Marcos na ika nga pwede nilang ibenta sa publiko, i-market. Maliban na lamang po doon sa isang kongresistang anak ni Pangulong Bongbong Marcos, at yan ay si Sandro Marcos. Marami ang nagsasabi na siya ang susunod na magiging Pangulo ng ating bansa. So bakit si Speaker Romualdez pa ang susuportahan niya, may anak naman siya. So hindi ba dapat yun na lang i-build up niya? Kaya siguro, alam niyo na, hindi naman magkakaroon ng lakas ng loob itong mga ipinagpipitaga nating mga kongresista na to kung wala silang suporta na mas mataas sa kanila. Hindi ba? Yan, kuro-kuro ko lamang. Pero nakikita ko sa mga galawan nila. Pero pagdating nga po dito sa impeachment ni BP Sara Duterte, panansya ko, hindi magkakaroon ngayon ng traction itong mga impeachment case na to. At kung ito man ay inaasahan na darating sa opisina ni Speaker Romualdez sa susunod na linggo, sa tingin ko kulang na rin ng panahon. Baka sa susunod na kongreso, yung mga bagong halal, baka magkaroon na ng pagkakataon. Pero duda ko, dahil dadaan nga itong mga eleksyon na to, at well, anong malay natin, baka maraming kaalyado si BP Sara Duterte na mananalo. So tingnan natin.
So dito ko na muna po tatapusin ang video na to at sa susunod ko pa pong mga video ay ibang paksa naman po ang ating tatalakayin. So maraming salamat po sa inyong mga amo at magandang araw sa inyong lahat.